Po mga kababayan, grabe, sobrang traitor pala talaga ang pagkatao nitong si Mike Abby mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun lang mga kababayan, bakit nasabi ko na sobrang traitor ang pagkatao ni Mike Abby mga kababayan? Dahil nga kamakailan lang, pinupuri niya pa itong si Senador Rodante Marcolita. Siguro mga 2 araw o 3, 4 na araw nakalipas mga kababayan. Sabi na Mike Abby, magaling, matalino, may paninindigan, magaling na abogado, kaibigan, itong si Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Dahil nga sinabi noon ni Senador Marcolita na hindi siya kasama ng Duterte Black sa Senado mga kababayan. Kaya puring-puri ni Mike Abby noon, siguro mga 3, 4 na araw nga nakalipas mga kababayan, itong si Senador Marcolita. Pero ngayon, galit na galit siya kay Mike Abby. Bakit daw sinabi ni Senador Rodante Marcolita na hilaw? Bakit pakainin ninyo ng hilaw itong Senado? Bakit itong Kongreso nagluto, nagsaing ng hilaw at gustong ipakain sa aming mga senador? O kaya nga na-archive mga kababayan itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga nagmusyon kaagad itong si Senador Rodante Marcolita na dismiss na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga sinunod ni Senador Rodante Marcolita yung ruling ng Supreme Court, yung unanimous decision na dismiss na nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hindi maintindihan yung mga kababayan ni Mike Abby. Ganun ba kahirap intindihin yan, Mike Abby? Sumunod lang sa ruling ng Supreme Court. Itong si Senador Rodante Marcolita, bakit hindi mo maintindihan? Bakit may sarili ka bang korte? Samantala mga kababayan, yung Kongreso, sila Congressman Chua ay humahanga. Pinuri pa nga itong si Senador Rodante Marcolita. Sabi ni Congressman Chua, magaling talaga yan si Senador Rodante Marcolita. Matalino talaga yan. Kaya nga mga kababayan, hindi na kinontra ni Congressman Chua kung ano yung naging desisyon, kung ano yung naging butuhan ng Senado sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero itong si Mike Abby mga kababayan, hindi niya matanggap. Talagang binanatan niya, sinisiraan niya itong si Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Ganun siya. Ganun katindi. Walang isang salita, walang paninindigan. Traidor nga itong si Mike Abby. Kaya sa mga supporters ni Mike Abby, lumayas na kayo dyan. Huwag kayong magpapaniwala sa journalist na yan. Binubudo lang kayo. Naghahatid lang yan sa inyo ng maling impormasyon. O ito na, wag na natin ito patagalin. Pero bago pala natin na ipakita yung video, mayroon lang tayong sasagutin na isang komento. Sabi niya sa akin na pwede ba daw na ilagay ko yung video diyan sa screen habang gumagawa tayo ng reaction dahil nga daw bitin. Pasensya mula ito kay Boss B-Vlog. Idol pasensya na kasi nga hindi natin pwedeng ilagay yung ganitong klaseng video na kinuha natin kay Mike Abby dahil nga pwede tayong ma-strike, pwede tayong ma-copyright yung ating YouTube channel kung ilalagay natin dyan sa screen. Pag ganitong paraan kasi mga kababayan, pag pinapakita ko lang, pinaparinig ko lang sa inyo yung audio, wala silang magawa, di pwedeng i-strike yung mga kababayan. Kaya umiwas lang tayo sa strike. At ulitin ko lang kay Boss B-Vlog, pasensya na, hindi natin pwede talagang ilagay, hindi natin pwedeng ilagay yung video dyan sa screen. Maliban na lang kung sa iba natin kinukuha yung video, yung hindi galing kay Mike Abby. Dahil nga pag nagalit sa Mike Abby sa atin, pwede tayong ipa-copyright strike mga kababayan. Yun ang huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Pag-usapan niya natin ang hilaw na sinaing or nasunog na sinaing. Ano yun? Tuwa. Alam niyo kung bakit, di ba? Bakit? Sa debate sa Senado, sinisigaw-sigaw pa to ni Marcoleta, Senator Marcoleta. Senator, magandang umaga po. Sabi mo, hilaw eh.
Hilaw na sinaing. Hilaw naman talaga. Bakit pinipilit na hilaw? Hilaw daw yung impeachment, hilaw daw yung kaso, para daw sinaing. Ibanggit pa siya na kung ano-ano lingwahe, kung ano-ano lugar. Diba? Ang dami lingwahe, Visayas, Central Luzon, Bicol, kung ano-ano. Pero sa Tagalog, hilaw na sinaing. Hilaw nga. Yan. Kinukumpara niya ang ginawa ng Kongreso, hilaw daw yung kaso laban kay Sara Duterte. Ayan ang sinasabi niya. Ako naman, kaya ako sinabing hilaw at saka sunog na sinaing. Bakit? Ako naman, pwede kong sabihin, biro ito totoo. Mr. Senator, kaibigan mo naman ako, kaibigan kita. Hindi kaya. Tingnan niyo mga kababayan, kung gaano ka mambubudol itong si Mike Abe. May kaibigan daw sila ni Senador Rodante Marcolita, mga kababayan. Pero nga, ganito. Ganyan yung kanyang pananalita. Hindi niya lang kasi nakuha yung kailang gusto, mga kababayan. Akala kasi nitong si Mike Abe, itong si Senador Rodante Marcolita ay hindi ito kakampi kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga sinabi noon, mga ilang araw na nakalipas, mga 4 o 3 araw. Sinabi kasi noon ni Senador Marcolita na hindi siya kasama ng Duterte Black sa Senado. O kaya itong si Mike Abe noon, mga kababayan, nung narinig ni Mike Abe yung sinabi ni Senador Marcolita na hindi siya kasama ng Duterte Black sa Senado, pinupuri ka agad niya. Itong si Senador Rodante Marcolita, sinabi niya pa noon, mga kababayan, may paninindigan, may prinsipyo. Itong si Senador Marcolita, pero ngayon, mga kababayan, hindi niya matanggap. Mahirap maintindihin, Mike Abe, yung gustong iparating ni Senador Marcolita sa taong bayan, na yung pagkaluto o yung pagkaluto ng impeachment na yan, dyan sa Kongreso ay hilaw. Kaya nga nagdesisyon, may ruling ang Korte Suprema, mga kababayan, na dismiss na. At unanimous decision, ha? Dismiss na itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya hilaw nga eh. Tama nga si Senador Rodante Marcolita. Hindi naman siguro i-dismiss yan ng kataas-taasang hukuman, mga kababayan, kung tama yung pagkaluto. Yan ang intindihin. Napakabugok. Ako. Nasunog naman ang sinaing mo sa Kongreso. Bakit? Nung ikaw ay congressman pa. Bakit niya? Lalo na dito sa katatapos na 19th Congress. 19th Congress. Alam mo Bakit? bakit? Kasi sinunog ka ni Speaker at ng mga kasamahan mong congressman Bakit? doon sa mga public hearing. Hindi ka pinaporma. At hindi lang yon. Sinabihan ka pa na hindi ka member ng mga komite. Hindi ka na vice chairman, hindi ka member. Ang daming posisyon na inalis sa'yo. Dahil Alam namin yun. Kaya inalis, no? Inalis kay Senador Rodante Marcolita kung saan member itong si Senador Marcolita sa mga committee na yun. Dahil takot sila. Talagang iniiwasan nila na sumali o pupunta sa mga nangyayaring hearing dyan sa Kongreso, itong si Senador Rodante Marcolita. Dahil nga, wala silang lusot kay Marcolita, mga kababayan. Napakagaling. Napakatalino. O ikaw na nga nagsabi noong nakarang araw. Matalino, magaling, may paninindigan. Pero ngayon, binabanatan mo ngayon si Senador Rodante Marcolita. Sinabi mong nasunog si Senador Rodante Marcolita sa Kongreso. Baliktad yun, may kaabi. Sila yung sunog. Laging sunog kay Marcolita pag nandoon si Senador Marcolita sa mga nangyayaring hearing sa Kongreso. Di ba, mga kababayan? Anong nangyayari sa mga congressman na yan? Pinag-iinitan si Marcolita. Kahit nga, mga kababayan, yung kinakaing hupya ni Senador Rodante Marcolita, ninakaw ng mga buhayang congressman. Ikaw naman, Mike Abe, talagang mambubudol ka talaga. Patuloy natin ito. ang tingin sa iyo ng mga congressman na majority ay hindi ka nila kasama. Kaya sinunog ka sa mga komite na huwag ka mag-participate sa mga public hearing. Takot niya sila. At saka pagboto sa hearing, Takot niya. ano magagawin ng komite kasi nga hindi ka member dahil tinanggal ka. So yun naman ang aking description. Sinunog ka. O bakit niya tinanggal? Ang tanong ko naman, Mike Abe, sa'yo, bakit tinanggal nila si Senador Rodante Marcolita? May iniiwasan ba sila?
Takot ba sila? O ayaw ba nila na makipagdebate kay Senador Rodante Marcolita dahil napakagaling na abogado yan? Umami na nga mga kababayan eh. Pinuri nga ni Congressman Chua mga kababayan at ni Congressman Adyong na magaling talaga. Magaling talaga yan si Marcolita. Kaya naging ganyan yung naging butuhan. Kaya naging na-dismiss, na-archive yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Umamin ang Kongreso mga kababayan, humanga pa. Samantalang ikaw may kabi na wala ka namang ginawa kung hindi magngangakak dyan at nag-aatid ng maling impormasyon sa iyong mga taga-suporta. Hindi mo matanggap kasi. Hindi mo matanggap yung katotohanan na wala na nga, patay na yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ka ba makakatanggap may kabi ng buko sa payroll mo dahil nga dismiss na yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Naku, kawawa ka naman. Sa mga committee hearing, sinunog ka ng Kongreso, kaya galit ka sa Kongreso. Ngayon, dahil senador ka na. Yung bang pagpunta mo sa Senado at naging senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi ka lang makaduterte kung hindi, meron ka ba talagang samaan ng loob sa kapwa mo congressman ng panahong yon? Dahil sinunog ka sa komite, sinunog ka ng mga kongresista, hinubaran ka, tinanggal ka sa anumang posisyon sa Kongreso. Ay, doon ako. Tingnan niyo mga kababayan, pero nung nakarang araw, puring-puri nga ni Mike Abi, itong si Senador Marcolita. Sabi niya, may paninindigan, tawag nito, may prinsipyo, hindi daw nagpapadala sa dikta sa mundo ng politika. May sarili daw paninindigan dahil nga, sinabi nga, ulitin ko lang, sinabi ni Senador Rodante Marcolita na hindi siya kasama ng Duterte Black sa Senado. Kaya tuwang-tuwa si Mike Abi. Pero ngayon mga kababayan, na na-archive nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, aba, sagad langit yung galit ni Mike Abi kay Senador Rodante Marcolita. Talagang sinisira niya si Senador Rodante Marcolita mga kababayan. Gusto talaga niya siraan sa kanyang mga tanga-tanga mga taga-suporta. Ano mga taga-suporta mo pag yung Mike Abi umayos-ayos ka, talagang matanda ka ng sinungaling ka pa rin, hinayupa ka. Ito, makapagmura tayo sa tao ito dahil nga sobra-sobra yung kasinungalingan nito Sana yun, patuloy natin to. Hindi ako nagkakamali, naging member ka pa ng commission on appointment. May po nga. Naging vice chairman ka pa ng mga committee dyan. Hindi ka nga naging chairman, hindi ako nagkakamali. Pero member ka ng maraming committee. Tama, kasi Sa magaling nga. Quadcom committee, member ka ron. Sa appropriation, alam ko sa Blue Ribbon, member ka rin pero lahat nawala yun. Bakit? So yun ho yung dahilan kung bakit ko sinasabi na ang topic natin, ilaw na sinaing o sinunog na sinaing. Baliktad naman yung sinabi mo na si Senador Rodante Marcolita yung naging sunog noon sa Kongreso. Yung mga kasamahan, yung mga congressman ang laging sunog. Galing mo talagang magbaliktad ng kwento, Mike Abi. O ito mga kababayan yung sinabi ko sa inyo kung paano pinuri ni Congressman Chua itong si Senador Rodante Marcolita dahil nga sa pagka-archive ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi nga matanggap ni Mike Abi mga kababayan na iyon ang nangyari. Ito, panoorin natin ito. Si Senator Marcolita po ay, I'm sure hindi na po kayo na-surprise dun sa kanyang stand. Siya po ang nag-file a motion to for the archiving palagay po ba ninyo kahit pa paano naka-impluensya siya dun sa mga ibang senators na dahil kasama po ninyo siya before at alam niya po kung paano ang naging proseso dito po sa Kongreso nung paghahain ng impeachment case. Do you think po na meron po siyang kahit paano impluensya po dun sa mga senators to decide na magkakasama po sila sa motion to archive? Siguro mas masasabi na lamang po natin na si Senator Marcolita ay isang abogado
Mahusay din naman po. Alam naman po natin yan. Nakasama po namin dito sa House. Kaya siguro siya yung tamang tao na mas makakapagpaliwanag ng mga legal implications at makakasagot sa mga tanong na po pwedeng ibato dito po sa kanyang motion. Kasi kung hindi po abogado ang maghahain ng motion, baka po hindi ma-justify yung kanilang motion na ihahain sa plenaryo. There's no doubt naman po that sabi nga ni Chairman Joel na magaling naman talaga bilang abogado at bilang legislator. There's no doubt that his inclusion to the block is a strong addition doon sa kung ano man yung mga advocacies pinaglalaban nila. But as to whether or not this may have something to do with the voting, hindi ko natin alam kung ano yung dynamics ng mga senador, no? But siya yung naging move on, siya talagang nagdepensa. So, yun lang po. Let's leave it at that. At talaga namang meron siyang ikakayahan bilang isang legislator. O, di ba mga kababayan? Inamin ng mga congressman na magaling talaga. Itong si Senador Dante Marcolita. Pero ito si Macabi, mga kababayan. Ano sabi ni Macabi? Sunog daw. Itong si Senador Dante Marcolita noon, mga kababayan, sa Kongreso. Samantalang itong mga congressman na nakasama ni Senador Dante Marcolita noon ay humahanga nga. Dahil nga magaling, may kakayanan. Magaling na abogado. O hindi maintindihan ni Mike Abby yan, mga kababayan. Talaga ang gusto ni Mike Abby ay mabudol lang niya ang taong bayan. Mapaniwala niya na hindi tama ang ginawa ni Senador Dante Marcolita. Naku po. Ayun nga kay tawag nito, kay Congressman Chua. Talagang mas maganda kung abogado ang maghain ng motion na yan. Huwag kayong makinig kay tawag nito. Huwag kayong makinig dyan kay Mike Abby dahil isa din siguro yan si Mike Abby sa dahilan kung bakit itong iba nating mga kababayan ay nalilito. May kanya-kanyang paniniwala, mga kababayan, pagdating sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga sa mga ganitong klaseng mga journalist, ganitong klaseng nagpakilala na mga political vlogger, mga kababayan, pero nga naghahatid lang ng kasiraan sa gusto nilang sirain, sa galit sila, sa ayaw nila, mga kababayan. Ganitong klase itong si Mike Abby. Yun ang andito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Boss B-Vlog. Maraming salamat sa iyo, Boss B-Vlog from Abu Dhabi, UAE. Yun ang maraming salamat kay Noel De Guzman. Shoutout din sa iyo, Noel De Guzman, kay Ma'am Berge Verandillos ng Apulilan, Bulacan, kay Ma'am Joyce ng Japan. Sa mga po pala ni Ma'am Berge na si Kuko, si Yuri at saka si Dion at yung si nakalimutan ko naman saan na ba yun, malalim na yun, hindi ko na makita yun, kasi nga nasa ilalim yung nagbe-birthday, anong araw ngayon? Lunes. O happy birthday kay Kagi ba yun? Salazar? O happy birthday, Ma'am Bergia, sa apo mo na si nagbe-birthday ngayon, 8 years old, kay kung hindi ako nagkakamali, kay Kagi, tama ba yung pag-ano ko? Salazar o Sadi Salazar. Shoutout na rin kay Silso Talisik. Shoutout na rin kay Pinadas Tagliw. Ano to? Pinadas Taglion. Hindi ko masyadong maintindihan, mga kapay, pasensya na. Shoutout na rin kay Kuyos Mandil. Shoutout na rin kay Ras Oki. Shoutout na rin kay Solidad Lagunsaw. Shoutout na rin kay Rolio Landay. Shoutout na rin kay Nilo Sampaga. Shoutout kay Evangeline Vernier. Shoutout kay John Rarugal. Shoutout kay Nilo Kitos. Shoutout na rin kay Gracie. Shoutout na rin kay Gracie. Shoutout na kay Jody Lario. At shoutout kay Jerry Yohinyo. Yun ang kay Mildred Martin, shout out na kay Romeo Sunga, shout out, at kay Boss B-Vlog. Tapos na ito. Yun ang dito lang muna kay Siri Vlog pala, shout out na kay Siri Vlog. Grabe ang talino
Senador Marcolita. Matalino talaga, Senador Dante Marcolita, mga kababayan. Yun lang, dito lang muna. Once again, this is Ronnie TV mo. Ingat yung lahat. God save the Philippines.